Ngayon, kung ako'y sa balik matutulog at ikaw ang katabi ko, anytime. Basta si Mayor sa kilaya na katabi ko sa banig, anytime. Ayoko sa kama. Ayoko sa kama na binili na lang sa pera na nakaw ng bayan. Di ba? Nagtatrabaho raw sa customs, nag-resign para tumakbo bilang konsihal sa bayan ng Imus. Sabi ng mga kasama ko, napakatanga ko raw. Bakit ito isasakripisyo ko ang kabuhayan ng aking pamilya para sumabak sa politika na sinabi nga ni Mayor walang kasiguraduhan. Hindi ko alam kung ako'y mananalo dito eh. Ang nasa harapan niyo po, unemployed. Wala po akong trabaho dahil ako'y nag-resign. Pero kung si Alex Villanueva dadalhin niyo sa konseho, may trabaho na ako. Diba? Ang sabi ho na nag-text kanina, sigilan na raw ang paninira. Ang pagsasabi ho ba ng katotohanan ay paninira? Hindi. Bugbog na raw sila sa paninira ng grupo namin. Kung ang pagsasabi ng katotohanan ay masakit para sa kanila, kasalanan nila yan. Sila nagdala sa kanilang sarili ng mga ganyan. Dahil sa ginawa nilang kabalbalan sa loob ng nakalipas na 3 taon, yan ang multo na minumulto sila ngayon. Kung ang inaharap nila sa inyo ay pera, ang inaharap namin sa inyo, issues. Kung ang inalatag nila sa harapan ninyo ay pera, ang ilalatag namin sa inyo, plataforma. Hindi ba? Ano ba gusto nyo? Pera na panandalian lang o plataforma na magbibigay ng kaluwagan sa bayan ng Imus? Itong bayan natin na dating tinitingala, kiniinggitan. Kung tawagin tayo, parang tayo na ang Kapitolyo ng Cavite. Itong bayan na to na naiwan na ng Dasmariñas, naiwan na ng Bacoor, at baka maiwan pa ng General Trias, nakakaawa na tayo. Itong bayan natin na inaanay, itong bayan natin na kinakalawang na, itong bayan natin na ginagawang katasan ng mga tao sa munisipyo ngayon, itong bayan natin na pinagnanakawan, nakakaawa na ho tayo. Wala nang serbisyong makakarating sa inyo. Kung iniisip nyo na iboboto nyo yung taong magbabayad sa inyo na 500, 1,000, dahil okay lang na hindi nyo makita, dahil pinakinabangan nyo naman ngayong halalan, maawa kayo sa bayan. 3 taon na naman tayo. 3 taon na naman tayong nakakaawa. Kung wala kayong pagmamahal sa bayan ng Imus, si Alex Villanueva meron. Diba? Sino ba sa inyo pinanganak dito sa bayan ng Imus? Sino sa inyo ang ginawa pangalan matahanan ng bayan ng Imus? Sino ba? Papayag ba kayo na ganito na lang tayo? Ang mga taong nanunungkulan, dapat dito nang gagaling yan. Hindi iniisip, bulsa. Dapat ang mga taong gusto maglingkod sa bayan, may tunay na pagmamahal. May tunay na malasakit. Isipin na lang ho natin, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang plaza ng Imus, gusto nilang gawing moderno. Paano nila gagawin yon? Paano nila ginawa? Tinanggal ang mga puno na 20 taon na nakatayo doon. Nilagyan lang ng tile. 21.6 million pesos. Plaza, 21.6 million pesos. Nakita niyo na ba yun? Naniniwala ba kayo na 21.6 million ang halaga nun? Sino sa inyo nakarating sa munisipyo? 5-story building, kumpleto. 39 million, pinatayo ni Homer Sakilayan. 5-story building, 39 million pesos. Plaza, kulang-kulang 2,000 metro kwadrado, 21.6 million. Magkano kinita dyan? Diba? Magkano mayon? Oh, 15 million lang. 15 million pesos lang ang kinita. Ano ba prioridad talaga ng mga nakaupo dyan sa munisipyo? Yung mga katunggali namin ngayon. Yung 21.6 million, kinuha sa 17 million na inutang sa bangko para ipagpatayo ng mga eskwelahan.
para pagdagdagaan ng mga kwarto sa mga eskwelahan natin. Ilang kwarto ang mapapatayo mo sa 21.6 million? Yung kwarto na pwedeng gamitin ng mga batang to para hindi sila nagsiksiksikan sa isang kwarto. Yung makakaluwag, yung makakahinga sila ng tama pag sila nag-aaral. Bakit kailangan unahin mo yung plaza para sabihin mong moderno tayo? Tumataas ang krimen sa Imus, ano sagot nila? Magayway Festival. Nagugutom ang mga tao sa Imus, ano sagot nila? Kakanindayog Festival. Pansamantala, para makalimot kayo sa mga tunay na nangyayari dito sa bayan ng Imus. Tama ba naman yun? Bakit din nila ibili ng bigas? Yung pinagpatayin ng plaza. Bakit din nila ibili ng lupa para sa mga walang sariling tahanan? Bakit kailangang unahin mo yung plaza? Wala namang silbi.